Nagsisilbing instrumento ng pagkakaisa sa ASEAN ang pagrespeto sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ito ang binigyang diin ng gobyernong Pilipinas matapos lumahok sa forum sa Kuala Lumpur, Malaysia kasunod ng mga nagpapatuloy na tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo. Noong unang araw ng Agosto, nagsagawa ng military drills ang China sa bahagi ng Baho de Masinloc. Narito ang balita ni Alvin Pelabelio. Sa pagdalo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa ika-37th International Military Law and Operations Security Engagement Conference sa Kuala Lumpur, Malaysia, hinikayat nito ang mga member state ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na tingnan ang pagdedepensa ng Pilipinas sa 2016 South China Sea Arbitral Award bilang interes ng buong regional bloc. Ito'y dahil aniya sa benepisyo ng desisyon hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong bansa sa Southeast Asia bilang isang instrument ng pagkakaisa at pagkakasundo-sundo ng mga ASEAN member state bilang isang regional bloc at nakalinya rin sa adhikain ng ASEAN na tumindig para sa international laws sa kabila ng patuloy na iligal na aktibidad at pagbabaliwala ng Beijing sa mga international na pamantayan gaya ng arbitration ruling at ng UN Convention on the Law of the Sea UNCLOS. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa Baho de Masinloc, nagsagawa ng military drills ang Beijing noong August 1 malapit sa Bahura na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa ilang international relations expert, ginagawa ito ng Beijing upang ipakita ang kanilang puwersa at para takutin ang Manila. Naglabas din ng pahayag ang Beijing ng implementing rules para sa kanilang umano'y nature reserves sa Scarborough Shoal, kabilang dito ang routine patrols, legal na penalty sa mga lalabag at pagpapaalam bago ang anumang aktibidad sa Bahura. Wala pang inilalabas na pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA kaugnay rito. Samantala, dinipensahan naman ng Palasyo ng Malacanang ang pahayag ni Teodoro kaugnay sa mga opisyal ng pamahalaan na pumapanig umano sa China na marapat ay bumitaw na sa pwesto. Para sa Palasyo, nakakabahala umano ang tila ba pagkwestiyon sa pagiging tapat ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayo mga Pilipino, dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung kay Congressman Pulong Duterte, very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. Inakusahan ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si Teodoro na pagpapakita bilang masama sa China. Matapos sabihin ng kalihim ng DND na dapat ikinukonsidera ng mga opisyal ng pamahalaan na bumitiw sa pwesto kung papanig ang mga ito sa China. Ayon sa pahayag na inilabas ng mambabatas, hinamon ito ang kalihim na maghain ng nararapat na kaso kung mayroong nararapat na ebidensya. Nanindigan naman ang DND na hango sa Administrative Order No. 29 Series of 2012 na dinagdaan ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang inilabas sa pahayag ng kalihim kung saan nakasaad na sakaling hindi makasunod ng mga pampublikong opisyal, ang pagpipilian nito ay pagbibitiw sa pwesto. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, isang dekadang sumasaludo sa bawat Pilipino.